Hi everyone. So today I will be showing you how to incorporate response spectrum analysis into our ETABS model. But before that, let us discuss first the different type of seismic analysis. All right. So um, the first type of seismic analysis is yung tinatawag nating linear static analysis, sometimes called equivalent lateral force procedure or sa code ang tawag niya dito is static procedure. So, ito yung ginagamit natin usually na analysis for low-rise structures, no? Ito yung pinaka-common way of solving the earthquake forces into our structures. So sa linear static analysis, ang assumption is from the word itself, no, static yung load, ibig sabihin constant siya, no, applied throughout the structure. At the same time, yung model mo is linear. So when you say linear, the properties of materials, no, remains constant throughout the analysis. Di ba? So, kabaliktaran kasi niyan yung non-linear, which is nandun sa mga susunod na type ng analysis natin. Okay? May limitations yung code, no, kung kailan ginagamit yung linear static analysis, which will be discussed later. So, makikita nyo yung conditions kung kailan at kung hindi kailan pwedeng gamitin itong type ng analysis na to. So, if you've been following my videos, no, sa channel ko, yung mga four-story design ng reinforced concrete and steel, lahat yon linear static analysis yung gamit, no, or equivalent lateral force procedure. Yung next type ng analysis, which will be focused today, no, is what we call a linear dynamic analysis naman, sometimes called response spectrum analysis. So ito yung focus ng discussion natin ngayon. So gumagamit to ng response spectrum graph, no? So basically, ang ginagawa niya, kinukuha niya yung peak response ng each mode, no? And then yun yung ini-incorporate niya sa model. So marami pang concept behind this one, no? But hindi ko na siya masyadong i-discuss because the intention lang naman ng video is to incorporate this type of analysis into our ETABS model. Okay? Because it's a whole lot of new discussion pa pag diniscuss natin yung mga type ng seismic analysis. So, brief background and information lang about the type ng analysis. So, ayan, no? Linear dynamic siya. So, pag dynamic yung loading, it varies through time, di ba? Hindi siya constant gaya ng static. Okay? However, limitations nito is linear pa rin yung analysis. So, ibig sabihin, the property of material, no, remains the same throughout the analysis. Yung susunod na type ng analysis, tinatawag nating nonlinear static, sometimes called pushover analysis. So, dito gumagamit na siya ng nonlinear model. Kino-consider na yung nonlinearity ng material or yung geometry ng building. Di ba? Which is, kung iisipin mo, gano'n naman talaga yung mangyayari. Kapag nag-apply ka ng load sa structure, di ba? Nilakihan mo ng nilakihan yung load and then magkakaroon ng cracks, magbabago yung property ng material. So, hindi siya constant all throughout. Doon ako consider yon kapag non-linear yung model mo. Okay? Nagbabago yung property ng material mo through time, no? Kapag palaki ng palaki yung load or nag-change yung load. So, dito siya nako-consider sa mga non-linear type ng analysis. Okay? So sa pushover analysis, usually ang kinukuha natin dito yung tinatawag na pushover curve, no? Doon mo makikita yung graph nung base shear versus nung target roof displacement, no? So ang ginagawa niya, nag-a-apply siya ng load, no? Static load, ini-increase ng ini-increase 'yon, and then pinupush mo ng pinupush yung building hanggang sa makuha mo yung response na magka-crack siya or magko-collapse yung certain element, no? So ganun yung ginagawa ng pushover analysis. Sa next type ng analysis, and this is the most accurate out of all analysis, yung tinatawag nating nonlinear dynamic analysis or sometimes called nonlinear response history analysis, it uses a set of ground motions. Okay? So, siya yung pinaka-accurate sa lahat, no? Therefore, siya rin yung pinaka-complicated i-solve, no? So, as you go through dito sa mga type ng analysis natin from linear static to nonlinear dynamic, nagiging complicated yung solution, nagiging computationally intense yung required na parameters or process. Kaya kapag niran mo yung mga model na nonlinear, usually matagal siya mag-run. No? Sometimes umaabot ng 24 hours or more, depende sa complexity ng structure, no? Sa dami ng nodes, and sa structure mo itself. While yung mga linear model, no, gaya ng mga ginagawa natin from the previous video, di ba? Mapapansin nyo naman, wala pang 1 minute, tapos na mag-run. No? Because it's just a simple analysis. Sobrang dami nating assumption na ginawa na nagre-remain linear yung behavior ng structure at the same time yung load is static. So for today, no,
we will be discussing or we will be incorporating the, sorry, not yan, response spectrum analysis doon sa ating model. Okay? So, ano ba yung sinasabi ng code about the static and dynamic force procedure? So, unahin muna natin yung static. So, under NSCP 2015 Section 208, no, sa earthquake loads, ito yung mga condition kung kailan ka pwede mag-static force procedure. Yung static force procedure, ito po yung linear static analysis dito, no, sa slide na ito. According to code, the static lateral force procedure may be used for the following structures. All structures regular or irregular in occupancy category 4 and 5 in seismic zone 2. So most structures naman sa atin zone 4, no? So of course, pwede mong i-bypass itong number 1 kung zone 4 ka naman, no? Sa number 2, regular structures under 75 meters in height with lateral force resistance provided by the systems provided in the table 208-11. Okay? So basically, pwede kang mag-static force procedure kapag regular yung structure mo under 75 meter na height. No? Check mo yung height ng building mo, check mo yung irregularity. Kung regular and under 75 meters, pwede kang mag-static force procedure. Okay? Third condition, irregular structures not more than 5 stories. So, hindi porket irregular, no? Required na mag-dynamic, no? Kasi according dito sa provision number 3, irregular structures na less than 5 stories, pwede ka pa rin mag-static, no? Kung susundin natin tong provision na to. Okay? However, no, kung babasahin mo yung statement, the static lateral force procedure of this section may be used. So, pag sinabing maybe, di ba, parang hindi naman strictly followed. Ibig sabihin, pwedeng hindi, pwede ring oo. Kaya, madalas, it falls upon the structural engineer's discretion kung magi-static siya or magda-dynamic. Mas accurate yung dynamic, of course, no? Mas nakaka-capture natin yung accurate and realistic response ng building natin kapag nagda-dynamic analysis tayo as compared with the static. Again, yung accuracy nung ano natin, nung results ng analysis natin, nag-i-increase, no? Pag ganito yung analysis mo. Pinaka-lowest accuracy is yung linear static, no? Highest accuracy is non-linear dynamic. However, the downside is that it is computationally extensive, no? Ibig sabihin, matagal mag-run, no? Through software yung ganyang type ng analysis. Okay? So ayun, no? So as long as you follow this provision, of course, walang problema. So pag irregular structures na not more than 5 story, pwede kang mag-static, pwede ka ring mag-dynamic. Okay? And then number 4, structures having a flexible upper portion supported on a rigid lower portion, where both partitions of the structures considered separately can be classified as being regular, the average story stiffness of the lower portion, blah, blah, blah. So pag inintindi mo yan, basically yung sinasabi niya, magkaiba yung stiffness nung nandun sa upper portion versus dun sa lower portion. So technically, irregular na rin yung tinutukoy niya dito, no? Or irregular structure. Okay? So, ayun, no? Ang basic ano kasi, ang basic connotation pag regular structure, static, no? Pag irregular, dynamic, no? So, again, yung provisions ng code for static, no, ang gamit niya dito maybe. Kasi ina-allow niyang mag-dynamic ka kahit masatisfy mo tong mga conditions na to. No? Pag binasa mo naman yung dynamic, no, anong sabi ng code dito? The dynamic lateral force procedure shall be used for all other structures including the following. Ang sabi niya naman dito, shall be. No? So, pag sinabing shall be, di ba, parang strictly impose siya. So, kailangan mong mag-dynamic kung nangyari or na nag-fall ka dito sa mga conditions na to. Unang-una, structure 75 meters or more in height, no? And another connotation then pag tall building na pag 75 meters pataas na yung structures mo, consider ka na mag-dynamic. No? You need to do dynamic analysis pag tall buildings na siya, mapa-regular or irregular. Okay? Structures having a stiffness, weight, or geometric irregularity, type 1, 2, 3. No? If you can recall sa earthquake engineering course ninyo, di ba, may mga irregularity tayo. No? So, ayan yung tinutukoy nyo dyan. Okay? So, pag irregular yung structure, you shall use dynamic. Okay? Structures over 5 stories or 20 meters in height in seismic zone 4 not having the same structural system. Basically, different yung system mo. For example, naka-moment frame ka sa upper portion or naka-bearing wall ka dun sa lower portion, kailangan mo mag-dynamic. No?
ayan na, not having the same structural system throughout their height. All right. And then lastly is structures, regular or irregular, located in soil profile type SF that have a period of greater than 0.7 seconds. So, ayan, no? Ito po yung mga different conditions natin. Nasa NSCP po ito, no? Nag-post lang, in-extract ko lang yung screenshot para mas madali natin makita yung comparison. So, basically, no? Kung gusto mo ng mas accurate na analysis, diretso ka na lang ng linear dynamic or mag-consider ka na lang ng dynamic loads dun sa structures mo. Okay? So, ayun. Pero kung for example, low-rise ka naman, two-story lang, no? Three-story lang, tapos very small structure lang and hindi naman nagre-require ng ganun ka extensive na calculation, pwede kang mag-static. No? So for this video, we will be showing how to incorporate dynamic force procedure doon sa model natin. Okay? So ano ba yung kailangan para ma-incorporate natin yung ating response spectrum analysis? First, kailangan mo muna ng linear elastic model. So I'm assuming na marunong na kayong mag-software, no, na ETABS. So meron na kayong model, for instance, na draw nyo na yung geometry ng building, yung framing, na-apply nyo na yung mga loads. Okay? Nakapag-define na kayo ng mga load combinations. So if not, no, you can follow yung mga previous video ko on how to model structures, no? Meron akong playlist or meron akong set of videos on complete design, structural analysis and design ng four-story reinforced concrete or steel structures. So dito sa video, I'm assuming na marunong na kayo kasi i-apply ko na lang yung function doon sa existing model natin. So sa model, no, ayun, dapat nagawa mo na yung geometry and loads. And dapat meron kang modal analysis doon sa model mo. By default naman, nag-add na si ETABS ng modal analysis. Di ba? Pag niran nyo, napansin niyo madalas may modal siyang pinapakita sa load case kahit hindi ka naman nag-add. So by default, nagagawa na to sa mga newer version ng ETABS. Okay? And then after that, no, we will define the response spectra graph, no, by inputting the corresponding coefficients, no? Dalawa yung pwede mong pagbasihan na code provision for the design response spectra, no? It's either yung basis ng NSCP 2015 na UBC 97, no? Uniform Building Code of 1997. Diyan nakabase yung earthquake loads ng NSCP 2015. Sa future codes natin, no? Yung next edition ng NSCP, hindi na yan probably UBC 97. I think it will be based on ASCE 7-10. So nakabase naman to sa spectral map acceleration of the Philippines, no? Site-specific na siya, kumbaga. Okay? So, since hindi pa naman nagbabago yung code natin as of today, no? Nakabase pa rin tayo sa NSCP 2015, I will be basing this video for UBC 97 code. Okay? Although, again, permitted naman kayo mag-ASCE 7-10 na allow naman ng code yun na mas gumamit ng ibang code, no? Kasi actually, mas accurate yung ASCE, no? Kasi nakabase na siya sa map while yung UBC 97 nakabase sa distance to fault line. Okay? So ayun, no? UBC 97 yung gagawin kong code. So after that, no, mayroon tayong formula ng scale factor, no? Mamaya ko tayo di-discuss kapag nag-run na tayo ng model, no? Babalikan natin to mamaya. So, tandaan lang natin na ang SF, scale factor po yan. I just called it SF. The new scale factor along X is the previous scale factor times the static base reaction in X all over the dynamic base reaction in X. Ganun na rin sa Y, no? Different direction. So, ayan, no? So, lipat tayo ng share screen dito sa ating ETABS model. Ayan, no? So, meron po ako ditong 40-story structure. It is obviously, it is an irregular structure, no? Need na yan i-check, no? Kasi Y-shape siya, hindi siya rectangle. And since, since this is a 40-story structure, obviously, greater than 75 meter yung height. So, required kang mag-dynamic analysis dito. Okay? So, tapos na i-model yung building, no? I will not be showing paano i-model yan, paano i-apply yung loads. Again, nandun yun sa mga previous videos ko. If you're not familiar, please refer to that video. Okay? So, ang gagawin ko na lang, i-incorporate ko yung ating response spectrum analysis. So, meron na tong load patterns, no? If you can see, meron na siya ditong dead, live, SDL, wind, and earthquake loads. So, yung seismic loads dito nakabase pa sa UBC 97, no, which is yan yung basis ng NSCP 2015 natin.
So, itignan natin yung parameters, no? Kasi kailangan ko dito yung CA and CV. So, ito yung parameters niya, no? DR is 5, no? This is not a dual system or moment frame. This is a bearing wall or sorry, building frame system, no? Lahat ng earthquake loads, 100% of earthquake loads are resisted by the shear wall, no? So makikita nyo dyan, no, dun sa building, if chinek nyo yung geometry, halos walang column, di ba? Puro shear wall. Yung column dyan, purpose nila is to resist gravity loads, dead load, live load lang. Pero during earthquake, wala silang participation. 100% ay resisted by shear walls. No? So, zoom nga natin. Medyo mabagal lang yung ano ko, model, ay yung model, no, kasi malaki yung structure, eh. Ang daming nodes. So, ayan, no? Itong mga pa-letter L, no? Itong mga walls na to, shear wall yan, no? Siya yung nagre-resist doon sa earthquake loads natin. Okay? So, ayun, no? Balik tayo doon sa load pattern natin. Hmm. So, kunin natin dito yung CA and CV niya since ilalagay ko yun mamaya sa response spectrograph. CA, asan yung value niya? 0.6 and CV is 1.12. So, remember these values. Okay? So, ayun, close natin to. And then, how to add the response spectrum. So, punta lang po kayo dito sa define. Punta kayo sa functions and then response spectrum. Okay? Click on that. Add tayo ng function. So, again, depende sa code provision, either ASCE or UBC. I will be selecting UBC 97. Click add new function. Then, ayan na, lalabas tong dialog box na to. Function name, any name naman to. I'll be naming UBC 97 na lang. Okay? Ayan, CA is 0.6 and CV is 1.12. So, automatic niyang ipa-plot yung response spectrograph, no? Ito yung graph ng period and acceleration in terms of G, no? So, nandito rin pala yan sa right side, no? So, may mga table of values ka dito. So, wala ka nang iibahin dyan, no? Hindi mo na rin iibahin yung plot options, linear lang. Dapat yan, damping ratio is 5%. Okay? So, input nyo lang talaga yung CA and CV, no? Then, click on OK, no? Then, okay ulit. So, ayun, na-add mo na yung function ng response spectrum. Now, next step is to define a load case, no? So, define tayo, then load case, hindi load pattern, no? Load case po tayo. Now, sa load case, unang-una, dapat may model ka muna dito. Okay? Again, by default, meron na yan, no? And probably, kung hindi mo yan iniba, naka-eigen yan, no? Okay lang din po yon, walang problema, no? Most of the time, hindi mo na kailangan ibahin yung modal parameters dito sa load case. Huwag nyo nang ibahin kung meron na. So, sa akin, naka-RITs ito, kasi usually ginagamit yung RITs na method kapag tall building. Tall building na kasi po ito. It is more than it is 40 story in height, tas may basement pa to na 3 levels. So, I decided to use Ritz function dun sa model niya. Pero okay lang din naman mag-eigen. No? So, basta meron yan dito, gagana yung ating response spectrum, basta may model. Okay? So, add new case tayo. Okay? Wait lang natin kasi bagal eh. And add new case, and then the name of the case is, let's name this one RSX, response spectrum along X. The load case type is, of course, hindi na linear static, di ba? Kasi typically, linear static yan. You should select response spectrum. Okay? Um, Click nyo yung add dito sa loads applied. No? Load type is acceleration 1. Load name is U1. Function, yung previously created function mo, UBC97. Scale factor is 906.65, default value. Wala pong iibahin muna dito. Pero tandaan natin tong value, no? 906.65. And it is what we call scale factor. Kasi later on, no? Iteration kasi yung mangyayari eh. Irarun ko ulit to twice. Babaguhin ko tong scale factor. Okay, so ngayon, yan lang muna. And then modal load case is modal, no? Hindi ka makaka-create ng response spectrum kung wala kang modal. So basta meron ta, either eigen or Ritz. Again, wag niyo nang ibahin 'yon kung eigen yung nasa inyo and hindi naman kayo tall building. And then modal combination is CQC. So ito yung method niya kung paano niya i-combine yung different modes ng structure. Okay, so CQC muna natin 'to.
No, yung direction type SRSS. Pwede rin namang SRSS to, but for this model, CQC na lang yung gagamitin ko. Okay? SRS is square root ng sum ng squares, no? Kasi different modes yung gagawin niya. No, i-combine niya 'yon. So ayan. Okay na to. Yan lang yung i-add natin. Uulitin ko to sa RS-wise. Okay? So click OK muna. Okay, so nadagdag siya dito sa load cases natin. Add new case ulit ako. Okay, then RSY, response spectrum along Y. Change the load case type to response spectrum. Add a load applied. But this time, important to, gawin yung U2. No? Kasi yung U1 kanina, parallel to X direction yon. Yung U2 parallel sa Y direction. Okay? Function is UBC97. Then the rest remains a default value. Okay po? Then click OK. Ayan na. Kompleto na yung RS natin. Okay? Then click on OK. So ayun, no? Ganun lang siya kasimple. Pero may gagawin pa tayo. Iraran ko muna yung model, no? Of course, naka-unlock to na nakapag-edit tayo. So iran ko muna yung model. Ayan, tapos na siya iran, no? So after running, let us check muna kung may errors ba or kung may warnings ba, no? Punta tayo dito sa analyze, then uh, last analysis run log, no? So, usually kapag may errors or warnings naman, 'di ba? After run pinapakita niya kagad 'yon, no? Uh, so, one thing to check dito dapat yung number of negative eigenvalues, it should be zero. Then, pag nyo scroll ka dito, kapag may warning, may lalabas dyan, warning, tapos sasabihin niya may instability. So, something is wrong with your model pag ganun. Okay, so since wala naman, good naman yung ating model. Now, what I will going to do is to check for the base reactions. Makikita mo yon dito sa tables, no? Under display, then show tables or simply control T sa keyboard. Okay, ayan. Then, punta tayo sa analysis result. Expand natin yung structure output and then expand natin yung base reaction. Ito lang i-checkan natin, no, para mabilis mag-generate ng table. Okay, base reactions. And then all load cases dapat and load patterns. Okay, then click on OK. So, ipapakita niya dito yung reaction mo per load case and load combo na actually. So, what I'm interested is makita yung sa static at saka sa dynamic. Yung static, yung EQX, EQY, yung dynamic, yung RSX, RSY. So, para ma-filter to, no, since masyadong marami para madaling tignan, i-filter ko na lang itong column na to. Okay? Select this column and then right-click. And then, checkan lang natin si EQX, EQY. Okay, hold control sa keyboard para multiple select. And then scroll ka pa ulit, no, dito sa RSX, RSY. Okay? And then ayan, no, click mo tong apply multiple item filter, no, para sila lang yung makita mo sa table, no? Kasi pag masyadong marami, magulo tignan, di ba? Then tignan mo yung step 1 lang sa EQX since two steps siya. Step 1 sa EQX and then RSX. So, according to code, no, dapat, actually, pag irregular, 100% eh. Pero, pag regular, I think 80% lang yung required. Pero mas maganda ng 100% skilled. Ibig sabihin, dapat po equal yung EQX and RSX sa FX. So, looking at this values, no, tingnan nyo yung EQX natin, yung static natin, 230,000. Diba? Yan yung base year mo sa static. Ang base year mo sa dynamic, 509,000. It should be equal. Okay? Dapat po equal yan. Then, doon naman sa EQY, select mo yung EQY na column or na row. And then, RSY na row. Compare mo yung FY nila. Sa FY ka naman titingin. Okay? Mo select parehas. Ayan, no? So, 230,000. Sorry. Na-misclick ko. Anyways, ito na lang. No? 230,000 din sa FY ng static. And then sa dynamic, 532,000. So malayo, di ba? Dapat equal yan.
So, since sobra yung base reaction mo sa dynamic, kailangan mong scale down. Kailangan mong pababain yung value ng base reactions ng dynamic mo. And how are you going to do that? Yun po yung purpose ng formula na pinakita ko kanina sa PowerPoint natin. This one. So, new scale factor is equal to previous scale factor times yung base reaction natin sa static over yung sa dynamic. Okay, so i-divide ko yon yung dalawang value dun sa table. So may ginawa akong Excel dito. Okay? I've created this Excel, simple file lang, simple spreadsheet lang naman na ilalagay ko yung previous scale factor, tapos yung EQX and EQY and RSX and RSY from the base reactions. Okay? So, ang makukuha ko muna itong apat, no? Ito, nakita na natin to kanina actually, pero hindi ko muna nilagay. So, balikan ko na lang yon. So, kunin ko muna to. Again, base reactions to ha. So, EQX, ilan yun? Sa FX ka titingin kapag EQX, so it is 230,778. So, Control-C ko na lang to. No? Control-C, Control-V natin. Pa-copy-paste natin. No? Para ma-preserve niya yung exact value. Okay? And then EQY, take note sa Y ka kukuha. Okay? Copy natin to. Then lagay ko dito. Okay? So yan, magkaiba lang yung ano nila, no? Teka, hindi siya naka 2 decimals pala. Ayan, malit pala yung cell. So, 230,000. Lagyan natin ng comma para mas ano, kita na 230 siya. Ayan, no? Then, next is yung RSX and RSY naman. So, copy natin to. 509,000. Lagyan ko lang ng comma dito. Okay. At may parenthesis to. Okay. And then RSY, 532,000 naman to. Ayan. No? So, kunin lang muna natin to. Okay. And then, what are the previous scale factor? Doon yun makikita sa load case kanina. So, balik tayo ng ETABS. Oops. Ayan. And then, close ko na to. Then, punta tayo dito sa define load case. Okay, and then click on the RSX, click mo tong modify showcase. No? Okay, so ayan, 906.65. Ito yung previous scale factor nung niran natin. Diba? So ilagay natin yan, 906.65 doon sa ating Excel. And when you check on SFY, no, yung sa RSY naman, parehas lang po siya kung naalala nyo kanina, no, kasi medyo matagal mag-open sa akin. Pero pag inopen nyo to, modify showcase, 906.65 din yun. Okay? So hindi ko na siya i-open. Diretso na tayo dito ng Excel, lagay ko na siya dito. Okay? Now, ano yung formula natin nung scale factor? So, it is just equal, no? Equal sign tayo sa previous scale factor multiplied by the base reaction, no? Natin ng static over nung dynamic. Okay? Take note sa dapat x EQX and RSX. So, yan, negative 443. Kasi negative to eh. Bakit nga ba nagkaroon ng ano to? Ng comma. Hmm, format. General. Okay. Ayan, no? May napindot yata ako. General natin. Ayan, no? So, negative 443 um, over uh, negative, teka, format ko lang kasi magkakaroon siya ng comma, ay ng parenthesis. Dapat wala. Ayan, no? So, paano nakuha to? Previous scale factor times EQX over RSX. Okay, so ang value niya is ano, negative 443. Pero dapat sa scale factor, positive siya lagi. Otherwise, mag-error siya sa ETABS. No? So, i-positive nyo lang to pag nilagay nyo sa ETABS. Ito na ilalagay ko sa load case na scale factor. Papalitan ko yung 9806 doon. Gagawin kong 4,443. Okay, so lagyan natin ng absolute na function para mag-positive siya.
Ayan, no? And then do the same para dito sa y, no? So absolute value ng previous scale factor multiplied by the static base reaction over the dynamic base reaction. Okay? So 4251 naman. Saan natin ilalagay ito, sir? Doon sa scale factor, doon sa load case. And of course, malalagay mo lang 'yon kapag in-unlock mo to, no? Naka-run tayo. So, ayun, no? Kinuha ko lang talaga yung base reaction kaya ko siya na-run. No, ngayon, i-unlock ko na po siya. Okay? Okay, ayan, unlock na siya. No? Dapat naka-open yung lock icon mo dito sa taas. No? Then define load case. Okay. Then RSX, click on modify showcase. Okay, so ayan, yung scale factor dito na luma, palitan po natin nung na-solve natin dun sa Excel natin. And yun yung 443. No? So copy natin pa. And tapos, yan, lagay natin siya dyan. Take note, positive siya dapat. Okay? Click on OK. Do the same for RSY. So, click on Modify, Showcase. Ayan, yung RSY, naka 9806.65 din siya. Okay? So, change natin into 4251. Okay? Let me copy and paste those. Okay, ayan. No? Then, click on OK. Okay na. No? Then click on OK. So, pag niran ko yan, ina-expect ko parehas na yung base reaction ng static and dynamic, no, na scale mo na. Parehas na dapat yun, for sure. No, pero idadagdag ko na lang din bago ko i-run, no, magdagdag na ako ng load combinations. Kapag nagde-design po tayo, no, isasama natin yung dynamic na force, no, or dynamic earthquake force doon sa load patterns natin ng load combinations. No, so for example dito, yung mga yuko dito, 'di ba, i-design ko to since concrete member, ultimate strength design, USD factored load combination. Ito yung mga load combination na yan. Then, for example, dito sa load combination na may earthquake, okay, saan yan? U4, wind pa to, no? So, baka dito sa U10 na yan. Okay, U11, no? Sa U11, 1.5, most likely, naging 0.3 yung 0.5 CAID natin. Kaya naging 1.5 to. I-add copy nyo to, then papalitan nyo to ng dynamic, yung EQX. Change EQX to RSX. Change EQY to RSY, to all load combinations. So, para mas simple, add copy ko na lang to. No, ayan, U11-1, okay na yan. Then, change ko tong EQX sa RSX. No? Then click on OK. So madadagdag siya doon. Gawin mo 'yon sa lahat ng load combinations na may earthquake sa ano mo sa ultimate. No? So for example, ito EQX ulit, no? Although negative lang yung scale factor, change mo ng RSX. Add copy mo na lang para hindi mawala yung static. Okay? So magkakaroon ka lang dito ng ano, additional, no? Ay, na-click OK ka ba? Add copy, no? Then ayan, no? Na-modify ko ata, no? So, U12 natin, i-keep ko pa rin yung static, no? Kasi gagamitin pa rin po natin yun. Huwag natin papalitan entirely, no? Ibig sabihin, keep a copy of static load combination and add mo na lang yung dynamic. Okay? RSX, no? Then click OK. So, yun, U12-1. So, magkakaroon ng -1 na lang. Or kung preferred mong palitan ng load name, yung iba ginagawang RS1, RS2. So, it depends on you. Pero, ayan, do that for all load combinations. So, hindi ko muna siya ipapakita. No? Pero, ganun yung standard, ano natin, standard procedure pag nag-add tayo ng response spectra. Kasi yung iba, hindi nasasama sa load combo. Hindi mo siya masasama sa design mo. Pag nag-design ka mamaya, pag design mo yung beams, columns, usually, ito na yung mag-govern, yung mga may response spectrum. Okay? Na ano, load pattern. So, okay na muna to, dalawa. No? Then click on okay. And then i-run ko ulit tapos check the base reaction. Okay? So let me run
the second time, no? Take note, pangalawang run natin to, nung model natin. And it's done running, no? So let us check yung base reaction na agad, no? Since wala namang errors or warnings. So again, under display, and then show tables. Tapos, nakaselect pa dyan yung huli nating sinelect, no? Which is yung analysis result, structure output, and then base reaction, no? So click on OK. Then, after that, no, i-filter ulit natin, no? Ang gusto ko lang makita, yung static and dynamic. So, right-click dito sa unang column and then select on EQX and EQY. At the same time, RSX and RSY. So, itong apat lang naman yung interested tayo. Okay, so check on FX. Okay, and then RSX. FX on EX and FX on RXX. So, makikita nyo, may konting discrepancy pero technically less than 1% na lang yata yung difference niyan. So okay na yan, no? Kasi ang gusto natin, uh, actually equal sila pero kung ganyan kaliit lang naman yung difference, it's allowed, no? Difference lang ng decimal, no? 0.1 nga lang yata or 0.09. Then sa EQY naman, check mo to, no? And then sa FY ka titingin kapag EQY and the same time RSY. So equal na sila. Yung kanina 500,000 yung RSX. So ayan. So diyan mo i-design yung iyong structure, no? Kapag magde-design ka ng beams and columns, make sure na naka-scale yung static and dynamic mo all the time. No? Kasi kapag may binago ka sa model, for example, in-unlock mo to, nagpalit ka ng size ng columns, beams, shear walls, malaki yung possibility na mag-out of scale to, magbabago siya. So pag ganun sir, ano pong gagawin namin? Apply mo ulit yung formula, no? Yung formula natin na to. Yung previous scale factor mo, yung new scale factor natin kanina. No? Times mo tong ratio na to, yun na yung new scale factor mo ulit. No? So iteration siya. So kaya ang nangyari, every time na may babaguhin sa model, nagbabago talaga yung scale factor. No? Okay? So, ayun lang, no? Doon natin may incorporate yung dynamic load doon sa ating ETABS model. Kapag nasa load combination mo siya, then ginamit mo yung load combination na yun to design, incorporated na yung response spectrum analysis natin in our model. Okay? So, ayun po.